Hello sa iyo at welcome back sa ating channel. For today's video is magchichikahan lang tayo dahil mag-share lang ako sa inyo about sa experience ko sa pag-YouTube at saka pag-vlog. Baka makatulong sa inyo dahil kung nakaka-relate ka sa akin sa title ko, mamo-monetize nga ba kung may active copyright ka? So, if you want to know more, just keep on watching. So, bigyan ko lang kayo ng maikling background about kung paano ako napunta sa pag-YouTube. So, isa po akong nurse and dahil may mailiit pa kaming anak na 3 years old, wala kaming mapag-iwanan, is nag-decide kami ng asawa ko na mag-stop ako ng work and mag-stay at home muna ako para bantayan namin ng maigi or matutukan namin yung anak namin. So, yun. After nun, medyo nararanasan ko or nararamdaman ko yung pagiging bored sa bahay kasi sa bahay lang ako, 'di ba? Paut-ut yung ginagawa and yung anak ko is anliit pa, wala akong makausap na kasi edad ko. Yung asawa ko is panggabi, talagang hindi siya morning person and tulog siya buong magdamag. So, sa gabi kami minsan nakakapag-usap and weekends lang talaga kami buo as a family. Ayun. Kaya, naboboard ako. Kaya sabi ko, paano nga ba madadivert itong pagka-board ko. So, yun. Nanood ako ng mga vlogs and na-inspire ako sa kanila sa pag-vlog nila. So, mahilig naman kasi talaga ako mag-video and mag-post sa Facebook. Lalo na yung mga milestones ng anak ko. So, yun. Dun ko pinupost yung mga videos ko. So, sabi ko, try ko kayang mag-vlog sa YouTube. So, yun. Dumaan yung mga buwan. Nag-start kasi ako makapag-isip na mag-vlog na is March 2019. Kasi pupunta kami sa Hong Kong Disneyland noon. Kaso nga lang, hindi natuloy yung pag-vlog ko kasi hindi pa ako prepare. And then, dumating yung April, May, June, July, August. August 1 ako nakapag-decide talaga na mag-post na ng video. So, yun. Yun yung official first vlog ko sa YouTube, August 1. So, yung mga iba doon is yung mga sa anak ko, yung milestone niya, para makikita niya yun paglaki niya. So, ayun, memories, kumbaga, diba? Pag-usapan naman natin yung requirements ni YouTube. So, yun na nga. Kailangan mo syempre mag-apply ka muna sa Google AdSense. And, pagkatapos nun, meron siyang requirements na 4,000 watching hours at 1,000 subscribers in 1 month or 1 year. So, 12 months. So, kailangan matapos mo siya within 1 year yung requirements niya para may chance ka ma-monetize. So, ayun na nga. Sabi ko, inisip ko, paano ko ito mapupunuan? Hindi naman ako kilalang tao, hindi naman ako artista, sino ba naman ang manonood sa akin, di ba? Kaya yun, medyo napanghinaan ako ng loob dun kasi sobrang mahirap yung 4,000 watching hours pag hindi ka talaga kilala at wala kang viral video. Kaya, August noon, nag-upload ako ng mga videos, pero mabagal yung subscribers and watching hours ko. Kaya, gumamit ako ng mga reuse content. Kaso hindi ako masaya dun sa reuse content kasi hindi naman sa akin talaga yun at hindi naman talaga siya nakatulong sa akin. Binigyan niya pa ako ng mga copy claim na mga claimant na kailangan ko rin burahin in the end, diba? Kasi medyo makaka-apekto rin yun sa pagmo-monetize sa akin. So, pero ini-standby ko lang siya doon. Hindi ko muna siya binubura kahit may claims ako doon. Pero nag-start din ako mag-live stream noong September. Nag-live stream ako. Tuloy-tuloy yung pagla-live stream ko noon. Minsan 6 hours ako nagla-live. So, nakakilala ko ng mga tao, na small YouTubers din na makakatulong sa akin para tumaas yung watching hours ko and subscribers ko. So, yun. Ang bilis ng watching hours ko bigla. So, yun. October 1,
na-meet ko si 1,000 subscribers. So, yan. Medyo masaya ako nun kasi nag-email sa akin si YouTube na congratulations, na-meet mo na yung 1,000 subscribers mo. So, yun. Pero after nung October 1, October 2, nag-email na naman si YouTube sa akin. May nag-claim ng isang live stream ko. So, sabi ko, hala, September pa ako nag-live, October 1 na. Bakit ngayon lang ako binigyan ng takedown notes na strike daw ako? So, ayun na nga, 'di ba? Hinanap ko kung ano 'yun. So, yung pala, meron kasi ang lumabas dun sa live stream ko na isang kilalang vlogger na nagmamay-ari ng big entertainment. So, yun na nga, nakita niya na nagpe-play dun sa stream ko. Kasi, ang ginagawa ko kasi is, nagla-live ako while nag-share desktop ako. So, lumalabas yung pinapanood ko dun sa live ko. So, hindi ako aware sa ganun na bawal pala yun. So, yun, hindi ko akalain na na-strike ako dahil dun. Dahil pa dun, hindi sa mga reuse content ko. Dahil pa dun sa live stream ko. So, ayun na nga. Medyo kinabahan talaga ako. Tapos, parang napanghinaan ako ng loob na ayoko na talaga. Bakit ako na-strike? Wala naman akong ginawa. So, parang ang laki ng kasalanan ko. Na lumabag pala ako sa ganitong policy ni YouTube na bawal pala yung ganun. Yung nagpi-play ng share desktop while nagla-live ka. So, be careful sa ganun, guys. Medyo malala si copyright strike. Dalawang type kasi si copyright. So, si copyright claim at saka si copyright strike. Si copyright claim kasi pwede mong burahin yun after mong magkaroon ng ganon. Si copyright strike, hindi mo na siya matatanggal. So, pangit siya sa record ng YouTube channel mo. So, yun yung meron ako. So, parang sabi ko, naka-notice doon na hindi ako mamomonetize until matapos mo yung expiration date niya na 90 days. 90 days bago mawala yung yung strike ko. Kaya, yun, sabi ko, ay, naku, napanghinaan na ako ng loob. Ayoko na talaga. Pero, naglaylo lang ako ng mga ilang days, laban ulit. Gumawa ako ng maraming videos ulit nung October. Tapos, dumating yung November. Nag-November na, upload pa rin ako ng videos. Kahit, sabi ko, kahit walang manood, basta mag-upload ako ng videos. So, yun. And, nakita ko, medyo nagkakaroon ng progress yung watching hours ko at nagkakaroon ako ng subscribers paunti-unti na naglilinis na ako ng mga YouTube videos ko kasi malapit ko nang ma-reach yung 4,000 watching hours ko. So, tinanong ko yung mga na-monetize na dun sa group ko na burahin ko na ba yung mga live stream ko pa na iba tsaka mga reels content ko. So, napag-isip-isip ako. Kasi once na nagbura ka ng videos mo, mawawala syempre yung watching hours nun at saka yung views. Babagsak na naman yung watching hours mo, 'di ba? So, yun na paghirapan mo is medyo nakakahinayang. Kaya, sabi nung isa sa teammates ko na burahin mo na para makahinga ka ng maayos at makatulog ka na ng maayos. Ganon din yung asawa ko na burahin mo na reuse content mo at lahat ng live stream mo. So, yun. So, binura ko lahat ng mga reuse content ko at live stream ko. Bumagsak yung watching hours ko sa mababang watching hours ulit. So, 700 watching hours yung natanggal sa akin. So, sabi ko, ano ba yan? Nahinayang ako sa watching hours ko na yun. Kaya, sabi ko, diba, na okay lang. Tuloy lang ang laman kasi nasimulan ko na, diba? So, yun. December 8, nag-check ako ng watching hours ko. Nasa 3,864 na. So, sabi ko, naku, ang lapit ko nang ma-reach yung 4,000 watching hours ko. Kaso may active, active
copyright strike. So, hindi pa rin ako mamamonetize kahit matapos ko yung 4,000 watching hours. Sayang naman yung mga videos ko, diba? Sana na-monetize na yun. Kaso, meron nga akong strike, hindi ako mamamonetize. Yun yung lagi kong iniisip. Sabi ko, ay naku, bahala na talaga kung mamonetize o hindi. Malalaman namin kung mamonetize nga ba ako kahit may copyright strike ako. So, share ko lang din sa inyo yung mga naging email sa akin ni YouTube about sa copy claim ko at sa copyrights. So, ayan, i-share ko sa inyo. So, ang dami kong copy claims, diba? Ang dami kong copy claims dyan. So, ayan. Meron pa ako dito. Ito. Ito yung pinaka-worst na receive ko kay YouTube. Copyright takedown notice. Your YouTube or your video has been taken down from YouTube. Yan. So, ito yung na-takedown sa akin. Yung nagla-live ako. So, yan. So, yan. You have now 1 copyright strike. So, yan. Kaya, sabi ko, nakaka-discourage na ipagpatuloy kasi may copyright strike na ako. Pangit na yung record ni YouTube ko. So, yun. October 2. So, October 2 yan. Yung live ko na yun is September 23 pa. So, sobrang tagal bago ako tinake down note. So, ang komportable ako, kampante ako na okay yung live ko. Tapos, October 2, binigyan niya ako ng gantong notice. So, ayun na. Malaking network kasi yung nasagi ko. Kaya, ayun. Anyways, kung magtatanong kayo kung anong ginagawa ko sa mga copy claims ko at saka copyright strike, kung nagkakaroon ako ng copy claim at strike, automatic, tinatanggal ko na lang siya. Ini-erase ko na lang lahat ng may copy claim para mas malinis na at alam ko sa sarili ko na original content ko talaga yung mga nandun sa videos ko. So, parang consistent na talagang akin galing, hindi yung reuse content. So, para mas madali akong ma-approve ni YouTube nga, diba? So, yun. So, makikita nyo sa mga videos ko, puro original content na yun. Tinanggal ko na lahat ng copyright claim ko at copyright strike. December 11, naka-receive ako nag-check ako ng time ko or watching hours ko kung ilan na lang yung kailangan kong mapuno para ma-meet ko na yung requirements ni YouTube. So, December 11, wait lang. Share ko lang sa inyo yan. Kaso hindi masyado yatang kita. Ayan, December 11 at 4:36 PM, nag-check ako. Ayun, meron na siyang, ayan na siya. Meron na siyang in progress na yung review. So, review na yung YouTube ko, yung channel ko, nung December 11. So, yung December 11 is Wednesday, di ba? So, ayun. Ang saya-saya ko. Sabi ko, naku, review na yung YouTube channel ko. And, at the same time, kinakabahan ako kasi baka may madali na namang videos ko na hindrance doon sa pag-monetize or pag-approve ni YouTube sa akin. So, naghintay lang ako at nagdasal ako na sana talaga walang matamaang videos ko sa pagre-review ni YouTube. Tapos, kinagabihan nun, nagdasal ako na sana Lord talaga, before ako mag-birthday, ma-approve na ako ni YouTube. So, yun. Kasi ang birthday ko is December 15. So, yun talaga pinagdadasal ko na before ako mag-birthday, sana pa birthday na ni Lord sa akin na ma-approve ako ni YouTube. Kasi sayang naman yung mga videos ko na pwede na talaga siyang ma-monetize within the month of December kasi marireach ko na yung requirements ni YouTube na 4,000 watching hours. Pero yun nga, sa iniisip ko na kailangan kong ma-finish yung expiry date ng strike ko, hindi ako mamomonetize. So, December 31 pa ako, mag-wait pa ako ng ilang weeks bago ako mamonetize. Yun ang iniisip ko. Pero, pagising ko ng umaga, usually, 9 o'clock kasi kami nagigising na anak ko, na hindi ko alam na
may email pala sa akin si YouTube. Kasi minsan, napasok talaga dun sa cellphone ng asawa ko. Kung hindi pa ako nag-check ng cellphone ng asawa ko, hindi ko makikita yung email ni YouTube. So, nung 6 o'clock, so, ayan. Ayan. Nakikita nyo. December 12 ng 6:20 AM. Nag-email sa akin si YouTube na, "Congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program." So, ibig sabihin, na-approve ako ni YouTube na kahit meron akong copyright strike. So, napatalon talaga ako. Sabi ko, naku, tuwang-tuwa ako kasi, alam mo yun, yung kaba ko is nawala bigla kasi na-monetize ako kahit pala may copyright strike. So, ayun. So, yun guys, magandang balita dahil officially monetize na ang ating channel. Bigyan ko na rin kayo ng proof na active talaga yung copyright strike ko. So, yan. Active pa rin po ang copyright strike ko dahil dun sa live stream. So, yung monetization ko is enable na. Ang na-disable lang is yung live streaming ko. So, hindi naman na talaga ako nagla-live stream. Nag-live stream lang talaga ako kasi mabilis yung binibigay na watching hours pag live stream. Kasi, syempre, organic lahat ng mga viewers mo doon. So, kahit sino pwedeng makasin sa'yo. Kaya, mataas talaga yung binibigay na watching hours ni live stream. Pero for now, parang ayoko na talagang mag-live stream kasi medyo delicate siya sa akin. Very careless ako pag nagla-live. So, ang advice ko lang talaga sa inyo is tested na and proven and tested. Proven and tested. Natawa sa diyan ako. So, nandito kasi siya. So, proven and tested na talaga, guys, na make your own video talaga. At iwasan nyo na yung reuse content nyo para ma-monetize kayo ng mabilis at hindi na kayo magamba na kung ma-monetize ba or hindi. So, sa title ko na ma-monetize ka nga ba kahit na may copyright strike ka, definitely for me is yes. Kung ang video mo is original content lahat, katulad nung ginawa ko. So, binura ko lahat ng mga copy claims ko and copyright strike ko and reuse content ko. So, deleted lahat siya. And wala pang 24 hours, na-approve ako ni YouTube. So, monetize na yung channel ko. So, I hope guys na huwag kayong mawawala ng pag-asa at huwag kayong ma-discourage na ipagpatuloy yung videos nyo kahit na may copyright strike kayo. Katulad ko. So, tuloy-tuloy lang ang laban. Kung ano yung nasimulan mo, sayang, diba? So, huwag ka nang panghinaan ng loob. Laban lang sa pag-YouTube. So, ayun. I hope that makatulong to sa'yo. So, dahil monetize na ang ating channel, may pag-giveaway ako sa inyo. So, first time ko lang magbigay ng giveaway kasi monetize na nga ako. Kaya, magbibigay ako ng giveaway na isang ganito, si Bob Curler. So, ayan. Naggawa ako ng video ganito. So, ito na lang iniisip kong pag-giveaway sa inyo. So, ayun. Ang mechanics ko lang naman dito sa pag-giveaway ko is mag-like, share, and subscribe ka sa channel ko and mag-comment ka kung bakit gusto mong mapanalunan itong hair curler na to. So, anyways, lagay nyo na din yung Facebook account nyo and Instagram account nyo para i-PM or i-DM ko kayo kung kayo yung nanalo. So, ang gagawin kong pagpili is pipili ako ng 10 best comment na mababasa ko, and then isusulat ko yung mga names nun, tapos bubunot ako ng isa lang. So, yung isa na yun is ipipm ko and i-DM ko directly sa inyo. So, abangan nyo na lang yung pag-announce ko ng winner on December 25 at 9 PM in the evening. So, ayun. Magla-live ako sa Facebook page ko na Official Mary Joy De Leon.
So, ayan, dito ko na rin tatapusin na aking video. I hope na nakatulong ako sa inyo at nakabigay ako ng konting tips sa inyo sa pag-YouTube. So, kung gusto mo nang mag-start ka na ngayon. Kasi the more na tumatagal yan, hindi ka makakapag-start. But make sure to be careful sa mga ipopost mong videos. Make sure mo lang na hindi ka makaka-copy claim at hindi ka makaka-copyright strike katulad ko. So, ayun. I hope that you like this video, and if you like this video, don't forget to give me a thumbs up and subscribe ka na sa aking channel and click the notification bell na rin para ma-notify ka kung may bago akong video. So, ayan guys, thank you for watching and see you in the next one. Bye!